Kabanata 331. Congratulations, congratulations. Matapos mapanood si Severin at Sheila na parang mag-asawang nagtatalo, mabilis niyang naintindihan ang sitwasyon. Tumawa siya ng malakas at binati si Severin, "Congratulations Kuya Severin. Pareho kayong match perfect together and are meant to be together. You guys have quite a lot in common. Severin, you're lucky fellow to have Sheila fallen for you." Halos himatayan si Severin. Ano ba yun? 2 minuto na ang nakalipas, inutusan ni Claude ang kanyang mga tauhan na patayin si Severin at ngayon ay tinatawag niyang kapatid si Severin. Hindi rin maintindihan ni Severin kung bakit sinabi ni Claude na marami ang pagkakatulad ni Severin at Sheila. Sa kabilang banda, natuwa naman si Sheila sa good wishes mula kay Claude. Kumislap ang kanyang mga mata at nasasabik siyang nagtanong, "Do you really think so, Gang Leader Claude? Perfect match ba talaga kami ni Severin?" "Oo naman. Haha, perfect match." Sumagot kaagad si Claude na may balak na pasayahin ang mga Ballard. Sa kasalukuyan, hindi siya kamukha ng Supreme Gang Leader na may magiliw na ngiti sa kanyang mukha. Leader ng gang, Claude. Kumunat ang noo ni Severin. Sa sandaling iyon, nagpakilala si Claude. "Hi, I'm the gang leader of the Emerald Cloud Gang, ako si Claude Emeraldo. Nice to meet you." Malamig nang umisi si Severin matapos marinig ang pagpapakilala. He said back with a mean face, "Hehe. It's not nice to meet you at all. Kung talagang ganoon ka kasaya na makita ako, bakit ngayon mo lang ako hiniling sa mga tauhan mo na atakihin ako? From the way they tried to attack me, I think they were trying to kill me." "Ano?" Napabuntong hininga si Sheila at nagtanong, "Gang Leader Claude, anong nangyayari? Sinusubukan mong patayin siya, bakit?" Napaawang ng ilang beses ang bibig ni Claude. Alam niyang mahalaga para sa kanya na harapin ng mabuti ang sitwasyon para maiwasang masaktan pa si Severin. Nakangiting sabi niya, "Miss Sheila, hayaan mo akong ipaliwanag sa iyo. May mga hindi pagkakaunawaan sa pagitan ni Brother Severin at ng lalaki ko. Kaya, gusto nilang maghiganti, iyon lang." After that, ngumiti ulit siya. "Ngunit ngayong alam kong syota mo si Kuya Severin, hindi nahahabulin pa ng mga tauhan ko si Severin at hahayaan na lang na sumabay sa hangin ang maliit na hindi pagkakaunawaan." Napangiti si Sheila nang marinig iyon ay higit pa. "Makinig ka. Kung sino man ang maglakas loob na ibuli si Severin sa hinaharap, ang mga taong iyon ay kailangang harapin ako. Sisiguraduhin kong hindi nila maririnig ang katapusan nito." Nakatayo si Hugh sa likod. Nang marinig niya iyon ay napaawang ang bibig niya. Nawala ang pagkalalaki ko, at sinabi nila na ito ay isang maliit na hindi pagkakaunawaan. Sa kabila noon, alam niyang hindi na niya kayang maghiganti. Gaya ng inaasahan, lumingon si Claude para harapin sina Hugo at Hugh. "Hoy, kayong dalawa. Huwag na kayong gumawa ng gulo para kay Kuya Severin simula ngayon, nagsisimula na tayo sa malinis na talaan." "Oo, sir. Kung walang pagpipilian, si Hugo, Brad, at ang iba ay maaari lamang sumunod sa mga tagubilin ni Claude." Ibinaba ni Hugh ang kanyang ulo at walang sinabi dahil nakaramdam siya ng hindi kapani-paniwalang sama ng loob. Matapos ang masamang ginawa sa kanya ni Severin, hindi na siya nagkaroon ng pagkakataong ipaghiganti ang sarili. "Kuya Severin, huwag kang mag-alala. Hindi na hahanapin ng aking mga tao ang iyong problema." Lumingon muli si Claude at sa pagkakataong ito, hinarap niya si Severin. Sana nga. Kung hindi, hinahanap lang nila ang sarili nilang kamatayan." Sarcastic nang umiti si Severin at sinabing, "My name is Severin Foylet. You can call me Severin. I think it's better for me to call you Mr. Severin. I see that's what the others call you," sabi ni Claude. "Narito ba kayo para bisitahin ang Ballards?" Napatingin si Severin kay Claude at sa mga tauhan niya. Kumunat ang noo niya at na-curious na makitang iniimbitahan ni Zacarias ang Draco Hall at Emerald Cloud Gang dito ngayon. Napangiti si Claude. "Oo, inimbitahan kami ni Mr. Zacarias para pag-usapan ang isang bagay. Kaya nandito na kami, pero hindi namin inaasahan na makikita ka rin dito."
Ngumiti si Severin. Hehe, may sakit yata si Mr. Zacarias. Since I'm free today, kaya naisipan kong pumunta para mag-check up sa kanya. Haha, magaling. Sabay na tayo pumasok. Ngumiti si Claude at inilahad ang kamay para magpakita ng welcome gesture. Tumingin si Severin kay Claude at iba ang tingin sa kanya. Dapat niyang aminin bilang gang leader ng Emerald Cloud Gang, matalinong tao si Claude. Lalo na nang malaman ni Claude na malapit siya kay Sheila, nagbago agad ng ugali si Claude. Si Claude ay isang matulungin at maunawang tao. No wonder, well-developed ang Emerald Cloud Gang. Naalala ni Severin na sinabi sa kanya noon ni Larry na ang Emerald Cloud Gang ang pinakamahina sa mga gang. Ilang taon lang ang ginamit nila sa pagtatayo mula sa ibaba at hindi nagtagal, nasa parehong level na sila ng Draco Hall at Cedar Gang. Kung wala ang tulong ni Severin, hindi kayang lunukan ni Draco Hall ang Cedar Gang ng ganoon kadali. Kung hindi nilamon ni Draco Hall ang Cedar Gang, maaaring magkaroon ng pagkakataon ng Emerald Cloud Gang na maging pinuno sa loob ng tatlong gang na ito sa hinaharap. Sa sandaling hindi itinatangi ni Claude si Severin at ginawa pa ang kilos na sinabi sa lahat. Si Claude ang dahilan ng tagumpay ng Emerald Cloud Gang. Magkasabay na naglakad sina Severin, Claude, at Sheila habang nakasunod naman sa likuran nila ang iba. Pumasok sila sa isang malaking sala. Inayos ni Zacarias ang upuan at mesa habang hinihintay niya sila. Ang iba pang mga taong inimbitahan ni Zacarias ay ang mga mula sa Emerald Cloud Gang at Draco Hall. Napakunot ang noo niya nang makitang pumasok si Severin kasama si Claude. Severin, bakit ka nandito? Totoong hinangaan niya si Severin dahil sa husay ni Severin na lumaban at sa kanyang husay sa medisina. Gayunpaman, nais lamang niyang sumama si Severin sa Ballards upang magtrabaho para sa kanya. Hindi niya kailanman iisipin na pakasalan si Severin ng kanyang anak. Gayunpaman, mahal na mahal ni Sheila si Severin at nagdulot iyon ng sakit ng ulo para sa kanya. Bago sumagot si Severin, nagpatuloy si Zacarias, "So you're a member of the Emerald Cloud Gang. No wonder you can fight so well. I didn't know you are one of the elite fighter from the Emerald Cloud Gang. I even thought about hiring you to be the captain of my bodyguard team. I guess that's out of the question now." Awkward na ngumiti si Severin. "Mr. Zacarias, hindi ako miyembro ng Emerald Cloud Gang actually. Nandito ako para suriin ang katawan mo ngayon." "Suriin ang aking katawan." Naging malungkot ang mukha ni Zacarias. Ang dahilan kung bakit niya inimbitahan ang Draco Hall at Emerald Cloud Gang ngayon ay para pag-usapan ang relasyon sa hinaharap sa pagitan ng Brookborn Mansion, Draco Hall, at Emerald Cloud Gang. Parang mali ngayon nang marinig na pumunta si Severin dito na may balak na suriin ang katawan niya ngayon. Bukod dito, wala siyang naisip na mali sa kanyang katawan maliban sa paminsan-minsang pamamanhid ng kanyang mga paa. Sa katunayan, nagpa-body check pa siya ilang araw lang ang nakalipas. Ang sabi ng doktor ay ayos lang siya kaya bakit nandito si Severin para suriin ang kanyang katawan. Napaisip siya saglit at malamig na tumikim. "Hehe, Severin, akala ko talaga miracle doctor ka. You have a good, pretty impressive medical skill but you're not such a ethical doctor." Kumunot ang noo ni Severin. "Not an ethical doctor. What do you mean by that? Honestly speaking, bihira akong magpagamot ng mga pasyente at iilang pasyente lang ang ginagamot ko. But every one of them was very satisfied with me and they were all cured. So why are you saying I'm not an ethical doctor?" Pagkasabi niya nun, lumaganap ang galit sa kanya. Bilang isang doktor, malaking bagay kapag may nagsabi na siya ay isang etikal na doktor. Ito ay mas seryoso kaysa sa pagsasabing ang kanyang medikal na kasanayan ay hindi katumbas ng halaga. Higit sa lahat, hindi siya kailanman isang scammer. Ang layunin niya ay iligtas ang mga tao nang magpasya siyang matutong maging isang doktor. Hindi dahil gusto niyang manakit ng tao. Tumawa si Zacarias. "Malaki na ang kinita mo noong ginamot mo ang head ng mga Longhorn. Tapos nabalitaan ko rin na malaki ang kinikita mo noong ginamot mo si Madam Jody ng Zalancos. Oo, sinasabi nga nakakaiba ang iyong medikal na kasanayan.
Huminto siya saglit bago nagpatuloy sa pagsasalita, pero hindi ba napaka-unethical na pumunta ka para lokohin ako dahil lang sa gusto mong makinabang para sa akin? I'm fooling you, hehe, how funny. I'm not the kind of person who would make a joke when it's a life or death matter. Napangisi si Severin at mas lalong nalungkot. Sa sideline, si Hugh ay lihim na natutuwa nang papasok na sa away sina Severin at Zacarias. Ang tanging dahilan ni Claude na hindi sila pinahintulutan na maghiganti ay dahil lamang sa malapit sa isa't isa sina Severin at Sheila. Kung nagkaroon ng fallout si Severin sa Ballards o nakagalit man lang kay Zacarias, hindi na kailangang mag-ingat pa si Claude kay Severin. Sa oras na iyon, oras na para pumunta si Severin sa impyerno. Life or death matter. I know my body very well. There's nothing wrong with my body. And I went for a check-up just 2 days ago. The doctor said I'm fine. So paano ako magkakasakit? Tumawa si Zacarias. Upang pigilan ang kanyang anak na magkaroon ng pagmamahal kay Severin, tumalikod siya upang harapin si Sheila. Sheila, tingnan mo siya. Isa siyang scammer. Kailangan mong lumayo sa mga ganitong klase ng tao. Dad, anong pinagsasabi mo? Hindi siya scammer. Galit na galit si Sheila. Sinabi niya sa kanyang nagngangalit na mga ngipin. Dad, hayaan mo lang siyang suriin ang iyong katawan. Paano kung mayroon kang isang uri ng sakit na hindi natuklasan ng ospital? Gayunpaman, hindi napaniwala si Zacarias. Paano iyon posible? Pumunta ako sa pinakamagandang ospital sa lungsod. Sa palagay mo ba ay hindi matutuklasan ng ospital kung may sakit ako o hindi? Sa pagkakataong iyon, biglang napansin ni Severin ang isang upuan na gawa sa mahogany sa gitna ng sala. Ang upuan ay mukhang napakahusay. May 2 dragon head statues sa parehong gilid ng hawakan ng upuan. Ang mga dragon ay nangangagat ng Dragon Ball sa kanilang bibig. Kung titingnang mabuti, ang mga Dragon Ball na iyon ay mga makinang na perlas. Napansin ni Zacarias na tahimik si Severin at natuklasan niyang nakatingin si Severin sa kanyang mahogany chair. Ngumisi siya, hehe, ano sa palagay mo? Ang upuan na ito ay tinatawag na Double Dragon Throne Chair. Ibinalik ito sa akin ng kapatid ko mula sa ibang bansa. Pag-aari daw ito ng isang hari noong unang panahon. Haha, sa tingin ko, wala nang sinuman ang maaaring magkaroon ng katulad na upuan sa lungsod na ito. Huminto siya at inayos ang sarili. Hindi, sa palagay ko hindi ka makakahanap ng isa pa sa buong bansa. Agad namang humakbang si Claude. Mukhang napakaganda ng Double Dragon Throne Chair na ito. Ang mga estatwa ng ulo ng dragon ay mukhang napakasurel. Sa palagay ko ay walang sino man ang madaling maging karapat-dapat na magkaroon ng ganoong upuan. Isang malaking shot lang tulad ni Mr. Zacarias ang karapat-dapat na magkaroon ng ganoong upuan. Haha, sa tingin ko, lalong ngumiti si Zacarias nang marinig iyon. Gayunpaman, hindi niya inasahan na babuhusan ni Severin ng isang balde ng malamig na tubig ang kanyang pananabik sa loob lamang ng 1 segundo. Hehe. Natatakot ako na hindi mo alam kung paano ka mapupunta sa impyerno kung patuloy kang uupo dyan sa upuan. Sarkastikong sabi ni Severin. Nawala ang ngiti ni Zacarias. Binigyan niya ng galit na titig si Severin. You damn kid. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Isinusumpa mo ba ako? Ngumiti si Severin. I'm not cursing you. I thought you was sick when your face does not look nang mabuti kanina. Now that I know, you're not sick. You're poisoned. Pero nagulat talaga ako nang malaman kung kapatid mo pala ang naglason sa'yo. Bullshit. Iyon ang unang salitang lumabas sa bibig ni Zacarias. Nagalit siya. Hoy bata, nabaliw ka na yata sa pag-iisip kung paano kumita ng mas maraming pera dahil lang sa ikaw ay kumita ng malaki pagkatapos mong tretuhin sina Mr. Henry at Madam Jody. Ngayon ay pinupuntirya mo ako na subukang kumuha ng pera sa aking bulsa, di ba? Ayos na ang katawan ko. Paano kaya ako malalason? Kung nalason ako, sa tingin mo kaya kung tumayo dito at makipagtalo sa iyo? Tumayo si Hugh at pumayag. Tama, Mr. Zacarias, I believe he's up to no good and will resort to anything just to earn some money. Don't believe in him.
You've just go for body check-up in the hospital. How can you poison now? Pero, nagpanik si Sheila at hindi alam ang gagawin. Nang sabihin sa kanya ni Severin na may sakit ang kanyang ama, umaasa siyang maaaring pumunta si Severin upang tingnan ang kanyang ama. Kung talagang may sakit ang kanyang ama, makakatulong si Severin sa paggagamot sa kanya. Bilang kapalit, ito ay isang pagkakataon para sa kanya upang gumanap ang kanyang sarili at marahil ay napahanga din ang kanyang ama. Gayunpaman, ang pagkakaroon ng pagtatalo sa kanila ay hindi kailanman bahagi ng kanyang plano. Kung magpapatuloy ito, nag-alinlangan siyang papayag ang kanyang ama na makasama siya ni Severin. Lagi kaming nagkokontak ng kapatid ko and we have a very good relationship. Stop with the nonsense. Do you seriously think I'm going to believe na binigay niya sa akin ang upuan dahil gusto niya akong patayin? Malamig na sabi ni Zacarias. Pagkatapos nito, sinabi niya sa isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakatayo sa gilid, "Cav-Ari, pakisuyong palabasin ang lalaking ito." "Dad, how could you do that? I'm the one who invited Severin here. He's my friend. Can't your guys talk nicely?" Inis na inihakbang ni Sheila ang kanyang mga paa. Gayunpaman, hindi mapakali si Zacarias na harapin ang kanyang anak na babae at nagkaroon ng malamig na ekspresyon sa kanyang mukha. Cav-Ari Yoshi, siya ay may malakas at matangkad na katawan. Bagamat siya ay mukhang nasa kalagitnaan ng 40, siya ay mukhang napaka-energetic at masigla. Isa siya sa iilang tagapag-alaga ng Ballards. Higit sa lahat, hindi siya Grandmaster. Ang kanyang antas ay mas mataas at mas malakas kaysa sa isang Grandmaster. Sa katunayan, siya ay isang malalim na Master. Mula sa pagraranggo ng manlalaban, matatawag mong mandirigma kung kaya mong talunin ang higit sa 10 karaniwang tao. Ang Grandmaster ay mas malakas kaysa sa isang manlalaban. Halimbawa, ang kapitan ng bodyguard at personal bodyguard para kay Sheila, si Wallace ay isang level 7 Grandmaster. Gayunpaman, mayroong isang pag-iral na nalampasan ng Grandmaster sa Ballards. Iyon ang dahilan kung bakit maaaring maging Brookborn Mansion ang Ballards. Ang Kingmaker ay ang malalim na Master. Napakalakas ng pag-iral ng Profound Master na kahit 3 o 4 na level 9 Grandmaster ay hindi siya kayang talunin. Si Cav-Ari ay isang antas ng 2 malalim na Master. Ang kanyang kakayahan ay madaling tangayin ang iyong isip. "Halika, anak," lumapit si Cav-Ari at malamig na sinabi, "Nabali ko sana ang paa mo kung hindi ka bisita ni Miss Sheila." Masama ang mukha ni Severin nang akusahan siya ni Zacarias. Siya ay kumilos ng may kabaitan na pumunta upang tingnan ang katawan ni Zacarias at hindi pa niya nabanggit na hihingi siya ng pera. Gayunpaman, naisip ni Zacarias na narito siya upang mang-scam ng pera. Normal lang kay Severin ang makaramdam ng galit. Noong una, naisip niyang umalis na lang siya gaya ng sinabi sa kanya. Gayunpaman, talagang nagbanta si Cav-Ari na mabali ang kanyang binti. Nakita niya itong napaka-insulto. Habang kinukusot niya ang kanyang mga mata, nagtanong siya, "Sino ka sa tingin mo? Kinakausap mo ako ng ganito. Naniniwala akong ako ang magbabali ng binti mo." Kabanata 335. Hehe, you're asking who I am. Ako ang guardian ng Ballards. Malamig nang umisi si Cav-Ari. Matalim ang kanyang mga mata na parang dulo ng kutsilyo habang binigyan niya ng nakamamatay na tingin si Severin. "Naaalala mo ba si Wallace? He's my son, so tell me, who do you think I am?" Pagkatapos noon, tumalikod si Cav-Ari para harapin si Zacarias. "Mr. Zacarias, I don't think I can take up with this. My son is still lying in the hospital. I won't kill him, but I need to break one of his legs. Sana payagan mo ako." Tuwang-tuwa si Hugh sa narinig. Sa kakaibang tono, dinagdagan niya ng panggatong ang apoy. "Ano, nasa ospital ang anak ni Mr. Cav-Ari?" Sup, Severin, you're really very amazing." Napatingin si Zacarias kina Severin at Cav-Ari. Nagkunwari siyang nahihirapan, sinabi niya, "Mr. Cav-Ari, sa palagay ko ay hindi ito angkop. Kahit na hindi ako ang nag-imbita kay Severin dito, ang aking anak na babae ang nag-imbita sa kanya. Kahit na ano, siya pa rin ang aming bisita.
Nang marinig iyon, gumaan ang loob ni Sheila habang mariing tumango ang ulo. Tama, siya ang bisita namin. Paano mabali ang binti ng bisita namin? Nang si Sheila ay natutuwa sa matuwid na pag-iisip ng kanyang ama at pumanig sa kanya, nagpatuloy si Zacarias. Magiging masama ang tingin sa atin kung mabali mo ang kanyang paa at malalaman ito ng iba. Wala nang maglalakas loob na pumunta sa aming bahay. Ngunit kapag nakalabas na siya sa aming compound, hindi na siya ang bisita ng Ballards. Hindi ako makikialam sa iyong mga personal na bagay. Natuwa si Cav-Ari sa narinig. Mula doon, pinayagan siyang labanan si Severin sa sandaling umalis si Severin sa compound ng Ballard. Anak, pakakawalan kita ngayon alang-alang sa pinuno ng mga Ballard. Napatingin si Cav-Ari kay Severin na may pagmamalaki at mayabang na mukha. Ngumiti ng mahina si Severin. Hindi na kailangan. Kung gusto mo akong kalabanan, gawin mo na lang. Kung may kakayahan kang baliin ang pa ako, wala akong sasabihin tungkol dito. Tama si Mr. Zacarias. This is between you and me, our personal matter. Pagkatapos noon, tumingin siya kay Zacarias. Mr. Zacarias, like you said, this is between me and him. If I break his leg, I take it hindi mo hahanapin ang gulo ko. And you won't think that I've offended you, right? Haha, sobrang yabang. Kung may kakayahan ka, please do so. I will not blame you for anything. Nanunuya si Zacarias. Sa isip niya, naisip niyang si Severin ay sukdulan na isang level 8 o level 9 Grandmaster. Walang paraan na matatalo ni Severin si Cav-Ari. Severin, why are you doing this? Napakalakas ni Mr. Cav-Ari. Ano ang gagawin ko kung mabali niya talaga ang paa mo? It scared the hell out of Sheila habang mabilis na lumapit kay Severin at sinabi ng nakakunot ang noo. Nag-init ang pakiramdam ni Severin nang makitang nag-aalala si Sheila. Masasabi niyang nag-aalala talaga si Sheila sa kanya at tinuring siyang kaibigan. Napangiti siya. Don't worry. Wala siyang magagawa, I can take him down within minutes. Haha. Nakakatuwa, ibaba mo siya sa loob ng ilang minuto. Subukan mo, bata. Isang matandang lalaki ang nakatayo sa gilid habang nakahalukip-kap ang mga braso sa harap ng dibdib. Siya rin ay isang tagapag-alaga ng Ballard at mas malakas kaysa kay Cav-Ari. Nakakatuwa naman ang sinabi ni Severin. Ikaw ang nagtatanong nito, don't blame me. I'll be nice and let you keep one leg. Malamig na tumikim si Cav-Ari at hindi nag-aksaya ng oras. Itinaas niya ang paa at sinipa si Severin. Malamig na ngumuso si Severin. Isang beses siyang humakbang at madaling nakaiwas sa atake ni Cav-Ari. Agad siyang tumalon pabalik ng ilang dipa ang layo. Napakabilis. Nakita ito ni Claude at naisip niya na hindi kasing hina ng hitsura niya si Severin. Lalo na noong si Cav-Ari ay isang level 2 Profound Master. Napakabilis din ang galaw ni Cav-Ari. Kung hindi sila mga high-level na mandirigma, malamang na hindi nila makita kung paano umatake si Cav-Ari. Gayunpaman, nagawa ni Severin na maiwasan ang pag-atake. Sinabi lang nitong hindi madaling kalaban si Severin. Huwag kang magtago kung maglakas loob ka. Humakbang si Cav-Ari at sumugod sa harapan ng iwasan ni Severin ang kanyang pag-atake. Nagalit siya. Nakikita ko ang isang pagkakataon. Gumalaw din si Severin nang humarap si Cav-Ari sa kanya. Nang makasagasa si Cav-Ari ay sobrang bilis ng kanyang bilis na gusto niyang atakihin ng suntok si Severin. Nakita ni Severin ang kanang binti ni Cav-Ari sa ere. Kumalas siya at lumitaw sa kanang bahagi ni Cav-Ari. Sa isang malakas na sipa, sinipa niya ang kanang guya ni Cav-Ari. Bang! Isang tunog na nakakabasag ng buto ang lumitaw. Hindi man masyadong malakas, narinig naman ni Severin. Muli, nabigo si Cav-Ari na mapunta ang kanyang suntok kay Severin. Tumalikod siya at gustong atakihin muli si Severin. Gayunpaman, isang masakit na pakiramdam ang nagmula sa kanyang kanang binti at nahulog siya sa lupa. Sa sobrang sakit ay nakita niya ang mga asul na ugat sa kanyang noo. Tumutulo ang mga pawis sa kanyang mukha. Ang paa ko! Masakit na hinawakan ni Cav-Ari ang kanyang kanang binti. Ang matinding sakit ay napakatindi na halos mahimatay siya. Ano?
Natulala ang mga elite fighters na nakakita sa eksena kahit na marami na silang nakitang laban noon. Lalo na yung mga guardians ng Ballards. Alam nila kung gaano nakakatakot si Cav-Arik. Gayunpaman, tumagal lamang ng 2 segundo para mabali ni Severin ang binti ni Cav-Arik. Isang kawalan para kay Cav-Arik na hindi nila inaasahan. Napatulala ang matanda, at masama ang tingin kay Severin habang nakahalukip pa ang mga braso sa harap ng dibdib. Alam niyang magtatagal siya para talunin si Cav-Arik kung lalaban siya kay Cav-Arik. Ito ay halos imposible na makahanap ng isang pagkakataon upang hampasin at talunin si Cav-Arik sa napakaikling panahon. Hindi maganda ang mukha ni Zacarias. Bago ito, tiniyak niyang hindi si Severin ang kapareha ni Cav-Arik. Hinihintay niyang masira ni Cav-Arik ang paa ni Severin para hindi na magustuhan ng kanyang anak si Severin ang kawawang bata. Walang babaeng handang magpakasal sa lalaking bali ang paa. Gayunpaman, nakakadismaya lamang ang kinalabasan ng ang natalo sa laban ay ang kanyang tagapag-alaga. Pinahiya lang ba niya ang sarili niya? Wow! Severin, you're so amazing. No wonder I'm into you. Sa wakas ay napahinga ang hanging puso ni Sheila nang si Severin ay nanalo ng napakabilis. Nilapitan niya ito at ginamit ang mga mata na humahanga sa kanya. Hindi nagtagal, tumakbo ang maraming bodyguard sa loob at hindi alam ang nangyari. Tumingin si Severin kay Cav-Arik at sinabing, "Huwag kang mag-alala. Hindi ko ginamit ang lahat ng kapangyarihan ko. Nabalian ka lang ng buto. Gagaling ka pagkatapos ng ilang buwan kung pupunta ka sa ospital ngayon." Sa puntong ito, huminto siya at gumamit ng mahinahong tono para magsalita. "Hindi ko lubos na nabali ang iyong binti at ginawa kang may kapansanan kaya ituring mo ito bilang isang aral. Huwag maging isang mapagmataas na tao. Ikaw ay isang antas ng 2 malalim na master. Hindi sapat para sa iyo na kumilos ng napakahusay at makapangyarihan." Nakakatakot ang mga mukha ng lahat ng naruroon sa sala maliban kina Severin at Sheila matapos marinig ang sinabi ni Severin, lalo na ang mga taga-Emerald Cloud Gang. Ang ilan sa kanilang mga ranggo ay napakababa kaysa kay Cav-Arik. Kung hinamak ni Severin si Cav-Arik, may isip kaya nilang minamaliit din sila ni Severin. Dalhin si Mr. Cav-Arik sa ospital. Nakangusong utos ni Zacarias sa mga bodyguards na tumakbo papasok kanina. Mabilis na binuhat ng mga bodyguard si Cav-Arik palabas at dinala sa ospital. "Severin, masyado kang kahanga-hanga at kahanga-hanga." Nakatutuwa ang mga mata pa rin si Sheila para titigan si Severin. Sinamaan siya ng tingin ni Zacarias at sinabing, "Pumunta ka rito, Sheila." Tinalo niya ang ating tagapag-alaga at gayunpaman, pinupuri mo siya. Hindi ka ba nahihiya sa iyong sarili? At tubili, bumalik si Sheila at tumabi sa kanyang ama. She mumbled, si Mr. Cav-Arik ang unang gustong makipaglaban kay Severin. Tsaka ipinagtatanggol lang ni Severin ang sarili niya. Ako, hindi nakaimik si Zacarias. Malamig nang umisi si Severin. Mr. Zacarias, if you don't believe me and insist that I'm here to trick you to get some benefits, I'll just leave now. Base sa aking palagay, medyo marami ka ng lason sa katawan mo ngayon. Mahuhulaan ko, magkakabisa ang lason sa loob ng 3 araw. Kapag nangyari iyon, isusuka mo ang dugo. Pagkatapos noon ay nagpaalam na siya. Mag-iingat ka. Sa loob ng 3 araw, magsusuka ng dugo. Gayunpaman, hindi pa rin naniwala si Zacarias. What a tone of bullshit. Do you think I'm going to believe in you just because you are saying those to scare me? Please leave. Hindi kita inimbitahan dito ngayon. I know my body very well. Malamang, maniniwala si Zacarias kay Severin kung hindi sasabihin ni Severin na kapatid ni Zacarias ang nagtangkang manakit sa kanya. Nang sabihin ni Severin na nalason ang upuan, hindi makahanap ng dahilan si Zacarias para maniwala kay Severin. Higit sa lahat dahil palagi siyang mabuti sa kanyang mga kapatid mula noong sila ay maliit pa. Proud siya sa upuan na binigay ng kapatid niya. Mula nang dumating ang upuan, maraming buwan na siyang nakaupo dito. Tuwing may bisita sa bahay, tiyak na ipapakilala niya ang mga ito sa kanyang upuan dahil talagang ipinagmamalaki niya ang pagmamay-ari ng upuan.
Kaya naman, natitiyak niyang scammer si Severin nang sabihin ni Severin na sinusubukang pumatay ng kanyang kapatid sa kanya. Paalam, nasabi ko na ang lahat ng dapat sabihin. Hindi mapakali si Severin na magsayang ng oras at umalis na lang. Hey, don't go. Sabay tayong mamili. Susundan na sana ni Sheila si Severin nang paalis na si Severin. Sheila, bumalik ka na dito. Malakas na sigaw ni Zacarias at pinatigil si Sheila sa kinaroroonan niya. Pinagmasdan ni Sheila ang pag-alis ni Severin. Lumingon siya at galit na tumingin kay Zacarias. Dad, how can you do that? Indeed, you didn't invite him here today. Pero ako ang nag-invite sa kanya. Siya pa rin ang bisita natin. How can you talk to our guests in that manner? Besides, I don't think Severin is someone who likes to talk nonsense. Malamig nang umisi si Zacarias. Kung ganoon, sinasabi mo bang papatayin ako ng tiyuhin mo? Papatayin ako gamit ang upuan na iyon. Abat anong biro, ilang buwan akong nakaupo sa upuan na iyon at walang nangyari. Tapos pumunta siya rito at sinabing sinusubukan akong patayin ng tito mo gamit ang upuang ito. Paano mo ako gustong maniwala dyan? Natahimik si Sheila matapos marinig iyon. Alam na alam niya kung anong klaseng tao ang tiyuhin niya. Ang kanyang tiyuhin ay nagtatrabaho sa ibang bansa sa loob ng maraming taon at naging matagumpay. Sa teoryang pagsasalita, wala siyang dahilan para patayin ang kanyang ama. Nang nasa pintuan na si Severin, nakasalubong niya sina Larry at Blade mula sa Draco Hall. Nagdala sila ng ilang piling mandirigma. Haha, Mr. Severin, you're so early. Eto at hinihintay mo na kami sa pinto. Tawa ng tawa si Blade nang makita si Severin sa pintuan. Dahil ayaw ibunyag ni Severin ang kanyang pagkakakilanlan, walang choice si Blade kundi tawagin siyang Mr. Severin. Napaawang ng ilang beses ang bibig ni Severin. Sasabihin na sana niya sa kanila na aalis siya at hindi lang siya dumating. Nang tumingin kay Larry at Blade, kumunat ang noo niya at nagpas siyang sabihin sa kanila ang nangyari. Noong una, niyaya ako ni Sheila dito para bigyan ng body check-up ang tatay niya. Sino ang nakakaalam na tumanggi ang kanyang ama at hindi naniniwala na may mali sa kanyang katawan? Kaya ayon, aalis na ako ngayon. Mauna na kayo at hindi na ako papasok. Agad na umayos si Blade at galit na sinabing, fuck him. Dapat siyang matuwa na ang isang himalang doktor ay handang magbigay sa kanya ng body check-up. Bakit hindi rin tayo umalis at hayaan siyang manligaw sa sarili niya? Kumunat ang noo ni Larry. Pero hindi natin alam kung bakit niya tayo inimbitahan dito. Ang Brookbourne Mansion ang pinakamalakas na puwersa sa lungsod ngayon. Natatakot ako na hindi sila magiging masaya kung aalis lang tayo ngayon. Napaisip si Severin at na-curious siya sa isang tanong. I don't know what are they thinking of. They didn't just invite you guys but also the people from Emerald Cloud Gang too. Ano? Napabuntong hininga si Blade. Nasa loob din ng Emerald Cloud Gang. Ano ang sinusubukang gawin ni Zacarias Ballard? Sa tingin mo ba ay ginagawa niya ang parehong trick gaya ng ginawa sa atin ng Cedar Gang at nilagyan ng lason ang alak para malason tayo? Nakakatakot ang mga mukha ng mga elite fighters nang marinig nila iyon. Na-trauma talaga sila sa nakaraang insidente at natakot sila na maulit ito ngayon. Kaya naman naiintindihan nila kung bakit maganda ang pakikitungo nina Larry at Blade kay Severin. Si Severin ang nagligtas sa kanila nang pumunta sina Larry at Blade sa Cedar Gang. Si Severin ang kanilang tagapagligtas. Kaya, normal lang na makita nina Larry at Blade ang paggalang kay Severin. Kinagat ng isang matandang lalaki ang kanyang labi at naglakad pasulong. Mr. Severin, sana makasama ka sa amin. Isa kang milagrong doktor at malalaman mo kung naglagay sila ng lason sa pagkain o inumin sa isang tingin mo lang. Ito ay magiging mas ligtas para sa atin. Tumingin si Larry kay Severin at tumango. Tama, hindi namin matiyak kung sinusubukan ni Zacarias na sirain kami at ang Emerald Cloud Gang ng sabay-sabay sa pamamagitan ng pag-imbita sa amin dito. Bagamat ang aming negosyo ay pangunahing mga bar, internet cafe, at massage parlor, hindi kami kailanman nakikitungo sa anumang ilegal na bagay. Tumango rin si Blade bilang pagsang-ayon.
That's be it. He is trying to destroy us in one go at Brookborn Mansion na lang ang natitirang puwersa sa lungsod na ito. Walang maglalakas loob na tumawid sa kanila sa hinaharap. Ngumiti ng mapait si Severin. Sige, curious din ako kung bakit niya kayo inimbitahan ng Emerald Cloud Gang dito ngayon. I'll go in with you. If he asked about me, just say I'm a member of Draco Hall. You don't have to explain too much. Oo, kapag kasama ka namin, mas ligtas kami. Nakangiting sabi ni Blade. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Pagkatapos mo, Mr. Severin, lumakad sina Larry at Blade sa harapan at gumawa ng isang nakaka-welcome na galaw. Para sa mga may matalas na mata at masikasong personalidad, madaling matuklasan na nasa gitna si Severin. Samantalang sina Larry at Blade ay naglalakad sa tabi niya. Maya-maya, napansin ni Severin na hindi tama ang pagkakalagay niya. Agad niyang niyaya si Larry at Blade sa harapan. Pangunahan niyo please. Nagpalitan ng tingin sina Larry at Blade at awkward nang umiti bago sila pumunta sa harapan. Sa kaibuturan ng kanilang puso, kinilala nila si Severin bilang kanilang pinuno. Kaya, sila ay kumilos ng intuitive. Hello, Mr. Larry. Please come in, please come in. Sinalubong ni Zacarias si Larry nang makita niya si Larry at ang iba pa na papasok. Hello, Mr. Larry, bati din ni Claude. Gayunpaman, mabilis nilang napansin na nasa likod ni Larry at Blade si Severin. Ang ngiti sa kanilang mga mukha ay naging frozen agad. Hehe, hello, Mr. Zacarias and Mr. Claude. Ngumiti rin si Larry at binati sila. Tumingin si Zacarias kay Severin at sinabing, Hoy Severin, bakit ka nandito? Di ba ngayon lang kita pinaalis? Sinabi ko na sayo na wala akong sakit at hindi ko kailangan na gamutin mo ako. Dad, stop it. I'm sure he's not here to treat you. I think he miss me and bumalik siya para hanapin ako. Nahihiyang sabi ni Sheila. Hindi nakaimik si Zacarias. Iniisip niya kung may makakatulong sa kanya para gisingin ang kanyang anak. Talagang ayaw niyang makasama ang anak niya kay Severin. Oo, mahusay na lumaban si Severin at may alam sa mga kasanayang medikal. Gayunpaman, naisip niya na ang kanyang anak na babae ay dapat kasama ng isang tao mula sa first-year upper class na pamilya o marahil ang anak ng Riverson Mansion. Iyon ang magiging pinakamahusay. Minsan na niyang nakilala ang young master ng Riverson Mansion. Ang young master ay isang gwapo at talentadong binata. At ang Riverson ay hindi bababa sa 3 beses na mas malaki kaysa sa Brookborn. Si Zacarias ay hindi nang ahas na saktan ang sinuman mula sa first-year upper class na pamilya sa Riverson, at hindi na kailangang sabihin, isang tao mula sa Riverson Mansion. Kaya, maaari lamang siyang umasa kung ang kanyang anak na babae ay maaaring pakasalan ng young master mula sa Riverson Mansion. Tumigil ka. Pinandilatan niya ang kanyang anak at pakiramdam niya ay siya ang nag-spoil sa kanya. Sheila pouted at hindi mapakali sa kanyang ama. Nagpatuloy siya sa pagtitig kay Severin. Hoy, guwapo, bakit ka bumalik? Namiss mo ba ako? Sabay tayong mamili. Nakita ni Blade ang nangyayari at natawa. Haha, Miss Sheila, you have good taste. This is a very good man, and it's very handsome too. If you marry him, I'm sure you are going to live happily ever after. Hinawakan ni Larry ang ilong niya at mukhang natuwa. Kabanata 340. Agad na lumakad si Severin at sinabing, Mr. Zacarias, I'm not here because of you. Since you don't like the idea of me checking your body, I'm not definitely force you. I'm here because I'm a member of Draco Hall, so I come together with my hall master. Miyembro ka ng Draco Hall. Sumali ka na sa Draco Hall. Nagulat si Claude at napaawang ng ilang beses ang bibig. Mula sa labanan na nasaksihan nila ngayon, hindi nila masabi kung ano ang rangkang ni Severin. Ang tanging bagay na maaari nilang tiyakin ay si Severin ay hindi bababa sa isang antas ng 3 o antas ng 4 na malalim na master.
Siguradong nagtataglay si Severin ng isang nakakatakot na malaking lakas. Kung ang isang tulad niya ay sumali sa Draco Hall, nangangahulugan iyon na nakakuha lang si Draco Hall ng isang mas malakas na manlalaban. Sa lahat ng oras, nag-aalala si Claude na sirain ng Draco Hall ang Emerald Cloud Gang, ay lalo lang lumalakas ang Draco Hall. Lalo siyang nag-alala matapos malaman na miyembro ng Draco Hall si Severin. Malungkot ang mukha ni Zacarias. Katulad ni Claude, nag-aalala siyang lumalakas si Draco Hall. Kaya naman inimbitahan niya sina Draco Hall at Emerald Cloud Gang na magtipon dito ngayon para pag-usapan ang hinaharap. Hindi niya alam, miyembro pala talaga ng Draco Hall si Severin. Haha, oo, si Mr. Severin ay bahagi ng Draco Hall. Lubos naming ikinararangal na makasama siya sa amin. Tumawa si Larry at inamin na isa si Severin. Kung iyon ang kaso, malugod siyang tinatanggap na maging bisita ko rin. Kinagat ni Zacarias ang kanyang mga ngipin at pinilit na kumalma. Ibinigay niya ang kanyang tagubilin sa kanyang tagapaglingkod. Dalhin ang mga upuan. Maya-maya, nakaupo na sila sa dalawang linya. Nilibot ni Zacarias ang paligid. Mr. Larry, Mr. Claude, alam niyong mas lalong nagiging mahirap sa panahon ngayon. Malaki rin ang nabawas sa mga kinita ng pamilyang may mataas na uri at gayunpaman, kailangan nilang magbayad ng buwis sa Brookbourne Mansion. Sa lahat ng mga oras na ito, kayo ay hindi nakatali sa mga patakarang ito. Tama ba ako? Napakunot naman ang noo nila Larry at Claude nang marinig iyon. Tila pababayarin din sila ni Zacarias ng buwis sa Brookbourne Mansion. Gaya ng inaasahan, nagpatuloy si Zacarias, napakabilis at napakahusay din ninyong lumawak, at sana ay matututo kayong dalawa ng isa o dalawang bagay mula sa mas mataas na klase ng pamilya at bayaran din kami ng ilang buwis. Galit na sinabi ng isang matandang lalaki mula sa Emerald Cloud Gang, Mr. Zacarias, ito ay palaging hindi sinasabing mga patakaran na kami na sa underground na puwersa ay hindi lalampas sa hangganan kasama ang mas mataas na uri ng pamilya. Hindi namin hinahanap ang iyong problema at hindi mo hinahanap ang aming problema. Sa palagay ko ay hindi nararapat kung hihilingin mo sa amin na magbayad ng buwis ngayon. Hindi masaya si Zacarias, kahit na noon pa at pinag-uusapan natin ngayon. Kailangan nating makita ang mga bagay mula sa ibang paraan, hindi ba? Isang tagapag-alaga ng Ballard ang nagpahayag. Lahat, dumiretso ako sa punto. Ang ilan sa mga underground na puwersa sa ibang mga lungsod ay naging masyadong malakas at sinira ang mga mansyon ng kanilang mga lungsod. Pagkatapos ginawa nila ang sarili nilang may-ari ng lungsod. Nangyari ito dati. Iyon ang dahilan kung bakit nag-aalala kami tungkol sa inyong pag-iral sa lungsod. Hinihiling lang namin sa inyo na mag-ambag ng maliit na bahagi ng inyong kita. Sa ganitong paraan, makakapanatag tayo at magkakasamang mabuhay ng mapayapa. Kumunat ang noo ni Claude. Alam niyang kung papayag siya, hinding-hindi hahanapin ng Brookbourne Mansion ang problema nila sa hinaharap. Bukod dito, mapoprotektahan pa sila ng Brookbourne Mansion. Sa ganoong paraan, magiging mahirap para sa Draco Hall na sirain sila. Bagamat kailangan niyang isakripisyo ang bahagi ng kanilang kita, ito ang pinakamahusay na pagpipilian para sa Emerald Cloud Gang ngayon. Pinakamahalaga, ipinakita lamang nito na may intensyon si Draco Hall na palitan ng Brookbourne Mansion, at naging pinakamalakas na puwersa sa lungsod kung tumanggi sila pagkatapos pumayag si Claude na magbayad ng buwis. Kung nangyari iyon, tiyak na may gagawin ang Brookbourne Mansion sa Draco Hall. Noon, ang kailangan lang niyang gawin ay tumayo sa gilid at panoorin ang Draco Hall at Brookbourne Mansion na nakikipaglaban dito. Sa pag-iisip na iyon, ngumiti siya at sinabing, hindi ako egoistic na tao. Hindi ko kailangan ng maraming pera, sapat lang para mapanatili ang operasyon ng Emerald Cloud Gang. Kung hindi masyadong malupit ang kahilingan ni Mr. Zacarias, papayag ako.